Milyonarya! Ay nako, ewan ko sa inyo. Eto paliwanag ko lang mga pare, si Man Scarpio, siyempre asawa ni VP Sara 'yan. Kasi nilabas din yung ano nila, yung, kanilang, yung joint ano daw, bank account daw ng AMLAC, kung sino-sino naglabas, sila Luistro, basta hindi ewan ko, ang dami kasing nilabag na batas, eh. Asan na yung bank secrecy, 'di ba, secrecy na tinatawag, na hindi ka puwedeng maglabas ng mga, ah, confidential information na galing sa bangko, nakuha mo yon at hindi mo puwedeng ilabas sa publiko. 'Di ba? Hindi puwedeng gawin 'yun. Kailangan meron kang, utos ng korte para maipalabas 'yan. Ayan nga yung sinasabi ni Attorney Panelo na hindi ka puwedeng basta-basta lang maglabas ng, private account o yung mga transaction na walang utos ng korte. 'Di ba? So, siyempre gagalaw talaga dito yung ano, yung asawa niya, pati siya dinamay, eh. Anak ng wala. Ang pinag-uusapan dito mga pare, pinag-uusapan dito mga pare yung kay VP Sara. Pero bakit dinamay nila yung asawa, pati nakakatawa nga, eh. Kutya pati si Kitty na tumatanggap daw sa drug lord, no 7 years old pa lang, 8 years old, anak ng hayop talaga 'to si Trillanes. Isipin niyo 'yun, kumukuha na o tumatanggap na, 7 years old pa lang? Anong kagaguhan niyan, Trillanes? Kaya dapat makasuhan 'tong mga 'to, eh, sa ginagawa nitong kabulastugan, eh. Hindi tama 'to. Kaya ayan na, magsasampa na ng kaso si Man Scarpio, Attorney Man Scarpio, para dito sa mga ginagawa nitong mga 'to. Okay, akala nyo kasi hindi papalag. Sa'yo muna lahat. Sige na, para mapagbigyan natin. Kawawa mo ano yan. Sige na, sige na. Oh, ayan na, sige na. Pagbigyan natin lahat, ha? Kuya. Dito, gilid. Sige pa, okay? Ayusin natin. Ayusin nyo kasi. Para makakuha ng lahat. Para sabay-sabay na lahat, ha? Okay, tama. Yun, pag pinagsama-sama add mo, putya, abot talaga ng milyon yung pera mo. Putya, sana all, di ba? Kung talagang yun yung laman ng pera mo, sana all. The power daw ang Congress sa submit na power. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ang RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso. Diba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So, kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its Secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng impormasyon ang AMLAC. Oh. So kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin. Section 8A. At ang buong amla ng batas, wala pong exception. Pero hindi ko alam mga pare, nagtataka ako dito sa mga congressman natin o dito sa mga diyan sa Kamara, diyan sa lalong-lalo na dito sa Justice Committee na tinatawag. Bakit hindi nyo alam yan? Bakit hindi nyo binabasa? Bakit hindi nyo nire-review? Unang-una, mga abogado pa tong mga to. Yan si Jokno, abogado yan. Si Dilima, abogado. Sino ba to? Si Luistro, abogado yan pa kahit parang hindi. Kahit tinago niya yung asawa niya, di ba? Na wanted. Oh. Abogado yung mga yan, di ba? Oh, abogado kayo, bakit hindi kayo nagbabasa? Bakit hindi nyo muna reviewin yung mga pinaggagawa ninyo bago nyo ipakita sa publiko? Hindi, ang nagiging problema, pinapangunahan kayo ng pamumulitika ninyo eh. Gusto nyo lang talagang mawala yan si VP Sara sa daan ninyo para pagtakbo ng pagdating ng 2028, putya, malaya kayong magagawa yung gusto ninyo. Malaya kayong makakapagpatakbo ng mga gusto ninyo, ng mga bet nyo. Yan lang talaga yan. Kaya nga kahit hindi naaayon sa batas kahit ano nang gawin kahit parang basta magmukhang masama na lang yung Vice President, okay na. Wala na kaming pakialam sa batas. Ayop kayo. Saka isa pa mga pare, ito nga ang gusto nating mangyari. Kung gusto nyo talagang imbestigahan niyang confidential funds, hindi lang dapat
sa iisang tao. Hindi dahil kay BP Sara lang ha. Kahit sabihin na natin si Leni Robredo o kahit sabihin na natin kung sino man dyan ang may confidential funds, hindi pa pwedeng yun lang. Ha? Dapat general. Kung may gusto kayong imbestigahan, kaya nga tinawag na confidential yan eh. Oh, bakit gusto nyong alamin kung sino si Mary Grace Piatos? Para malaman nyo kung sino yung papatayin ninyo. 'Di ba? Kasi yun yung mga kaya may mga ganyan, may mga code name mga pare, para lang sa kaalaman nyo. Code name yan para hindi ma-detect o ma-trace kung sino yung nagtuturo o sino yung mga intel para tugisin yung mga makakaliwa. Yun lang po yun. Mga NPA, 'di ba? Ayan yung mga nagbibigay ng information para maturo yung mga yon, para malaman kung nasaan yung mga yan. Reward nila yan, mga pare. Oh. Tapos aalamin nyo kung anong pangalan nun para para patayin? Alam na natin yan. Huwag kayo panggap. Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion, at pinirmahan yung sampina. Ito pa, isa pa mga pare, yung nakapaloob doon sa article of impeachment nila, yung kaya naging may substance daw, yung sinasabi nilang impeachment ni BP Sara, meron daw. Yung mga binabanggit nila dito, yung mga pinalabas nila niyan, wala yan doon sa impeachment. Wala yan sa loob ng impeachment na ipinasa nila na sinabi nilang may substance. Wala po yun. Kaya nga ito tinatawag na fishing expedition eh. Para makakuha sila ng mga information o kung ano-anong ebidensya para makapagturo o mayurakan man lang yung pangalan ni BP Sara Duterte. O di ba ginawa nila yan? O ang laki pala ng pera nyo eh. Tapos malaman-laman mo pinag-add lang pala yun. Tapos malaki na kagad. Ay nako. Yung mga tanga naman naniniwala. Ayun ang problema sa inyo. Bago kayo kasi ay nako. Yun nga yung sinasabi ko eh. Hindi lang to para sa mga DDS, para sa mga dilawan, para sa mga loyalista. Hindi lang to, para to sa lahat ha. Huwag nyong hayaan yung bugso ng damdamin nyo ang manaig pag nakakita kayo ng isang post. Pag may narinig kayo, ipopost nyo kagad. Hindi! Para to sa lahat ha. Wala akong pinipiling kulay dito ha. Para to sa lahat sa inyo. Dilaw ka man, pula ka man, pink ka man, kulay tae ka man, DDS ka man, lahat. Hindi porket nakakita kayo ng information o masasabi natin na parang okay sa inyo, 'di ba? Parang okay sa akin to, yung bugso ng damdamin mo, putya ipopost mo na kaagad. O, sinong masisira? 'Di ba ikaw? Tapos itatag ka ng fake news. Hindi po pwede 'yun, ha? Para po ito sa lahat, ha? Para po ito sa lahat. Kaya bago kayo popost, nyo muna, i-research nyo muna. Mag-research naman tayo. Simpleng-simple lang, nakalapag na ang daling mag-research ngayon. Nakalapag na lahat dyan sa Google. Nakalatag na lahat dyan. Kung hindi legit, sinasabi ko, kung hindi legit yung maglalabas ng ng information na yon, kailangan alamin nyo muna. Kung hindi legit na masasabi natin na media platform, 'di ba? Na mainstream media platform, pag hindi yun legit na nanggaling sa kanila, putya wag niyong paniwalaan yun. Wag kayo maniniwala basta dun sa may nilagay lang na, for example, yung sa GMA nga di ba? Ha? Yung sa GMA, nilagyan lang ng GMA na logo, pinaniwalaan na nung iba. Hindi po ganun ha? Para malinaw tayo, para hindi tayo, kasi kayo rin ang mahihirapan dyan, kayo rin ang magkakaproblema. Tip lang naman yun, tip. Na dahil dun sa pinirmahan ng sampina, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw tungkol daw sa mga band transaction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Parusa. Kaso ng kaso. Ito na po yun. Tela. Ano po yun? Wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po ni Sir Manasseh. Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi, hindi po dito sa fiscal na dapat nasa yun. Siguro baka dapat sa impeachment court.
Di ba? Yun. Eh, hindi Yan yung sinasabi natin. Kung totoo ba o hindi yung transaction na yun o yung mga pinapalabas nila na ebidensya, doon yun sa impeachment court. Doon yung trial. Hindi dyan sa kamara. Sa kamara kasi, magkakalap lang ng ebidensya o maghahanap ng ebidensya para pagbutuhan at iakyat na yan sa impeachment court, which is yung Senado, na magko-convene sila as impeachment court. Di ba? May mga nakamaroon sila noon. So, ganun ang mangyayari dyan, mga pare. Ganyan ang mangyayari dyan. Kaya nga, etong ginawa ng AMLAC at itong mga ginawa ng mga tulongges na naglalabas ng bank account nitong ni Attorney Manscarpio at ni BP Sara, hindi po tama. Kasi hindi mo pwedeng isa publiko yan. 'Di ba? Mini-mini trial pa kasi to si Luis Roy, parang gago eh. Hindi, ang tanong kay Luis Roy, nakapagbayad na ba siya kay BP Sara? Ha? Nauna, tinago mo yung asawa mo. Tapos, na-wanted. Tapos, may utang ka pa daw. Tuloy. naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Isa pa yun. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para saan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Ay, pasensya ka na sir, attorney. Hindi na po kasi pwede yung para sa yung batas. Hindi. Meron na po tayong bend the law. Meron na po tayong mga law benders ngayon. Kaya hindi na po uubra yan. Yung mga batas na ginawa noon para protektahan ng isang individual ay hindi na po pwede. Kasi pwede na po nating i-bend yan eh. Pwede na po nating balikuin yan ngayon. Ngayong panahon na to. Attorney, pasensya ka na ha. Sometimes, you have to bend the law. Sino yun? Si Tulpo yun. Si Erwin eh. Di ba parang awkward, di ba? Yes. Magbabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Oo. Pahiya. Eh, ang problema kasi, hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito, sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC, April 16, bago maglabas ng sabpina na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. Yun ang problema. Yun ang problema sa AMLAC. Walang consent. Hindi nila pinaalam o hindi sinabi sa kampo ni Vice President Sara Duterte na maglalabas sila ng gantong information. Bigla na lang lumabas yan. Tapos may malicious pa nga, di ba? May mali siya pa yung ginawa nilang pag-a-add lahat para magmukhang bilyon yung pera doon. Oh, kita nyo? Ang dami nilang nilabag na batas, mga pare. Ang dami nilang nilabag na batas. So, ang gagawin talaga ng kampo ni Attorney Manscarpio, talagang aapila yan. Hindi po pwedeng hayaan yung mga katarantaduhan ninyo. Unang-una, hindi nga siya kasama dun sa impeachment trial na yun eh. Ang ini-impeach doon, si BP Sara. Ba't kasama yung asawa? Kahit sabihin mong asawa yan, hindi naman yan nagtatrabaho sa gobyerno. Oh, hindi naman yan impeachable. Bakit dinamay ninyo? So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila. Pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang bank secrecy law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Etong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA
hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga informasyon. Oo, tama. So in any manner nga, basahin yung Section 8A. So sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng Vice at ni Sir Carpio? Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong informasyon. Ngayon, kung gusto lang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Oh, yan yung sinasabi ni Attorney Panelo na hindi kayo pwedeng maglabas basta-basta. Ito nga, hindi sinabi ni Attorney na sa AMLAC, hindi pwedeng maglabas basta ng information na galing sa bangko. Kailangan mo, for example, dumating na sa impeachment court yan, sa Senate, 'di ba? Kailangan ng utos ng korte o parang pahintulot ng korte para ipalabas yun. Okay yun, walang problema. Ang problema yung AMLAC na labas. Tapos may ano nga, yun nga yung sinasabi natin, may katarantaduhan pang nangyari. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang informasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paanong legal na pararaan Yes. para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yun. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong informasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Ulit nito. Hindi naman kami pwede maglabas eh. Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng impormasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file tapos magsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang problema. Samantalang mga pare, yung tinatawag natin o yung sinasabi natin ng mga flood control project, tapos dyan nga sa may itong si Bernardo at yung mga tao niya na nagma-money laundering dun sa may parang hindi naman ganyan ang ginawa nila. 'Di ba? Parang hindi naman ganyan. Tapos yung Bernardo na sinasabi natin, Yusek Bernardo, biglang safe na ngayon sa anong tawag dito, sa kaso. Kasi under siya ng WPP, Witness Protection Program. Mamaya pag-uusapan natin yan mga pare. Kung tingnan nyo kung gaano kagago yung ginawa nila kay Senator Bong. Tingnan nyo ha. Mamaya pag-uusapan natin yan. Tapusin lang natin to. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Okay? Kaya kung susundin natin ng batas, wala sanang problema. Wala sana to eh. Di ba? Kumuha sila ng bank inquiry order. Nasa batas naman yan. Pwede sila mag-apply sa CA. Di ba? Eh di, kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sir, is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa nainilabas ng AMLAC during the Kaya una sinasabi ko nga, paano namin ma-deny o ma-admit yung mga sinasabing transaction Wala nga kung binigay hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including you if possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, na pilit na sinasama sa impeachment, hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding? Di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. Di ba? Ayan mga pare, hanggang dyan lang muna yan, mahaba pa yan. So yun ang sinasabi nila na bakit parang pati yung asawa ni BP Sara dinadamay nyo sa dinadamay nyo. Yung naglabas lang yung AMLAC ng mga ad na transaction, putyang ina, 6 billion ba yun? 7? Basta mga ganon. Pinaniwalaan na kagad ng mga bobo. Ang mga naniniwala dyan, bobo. Yun lang ang masasabi ko, ha? Ang mga naniniwala doon sa pinalabas ng AMLAC, mga bobo, tanga, ulul, na walang utak. O di kaya bayad. Kaya ganun lang naman yan kasimple. Kasi kung ang linaw nung doon inflows at outflows Pinagsama Talaga malaki yun. Tanga ang putang ina.
Yung katangahan kasi dapat iniiwan yan, binabaon sa sa baul eh. Kaya nga yan yung sinasabi ko sa inyo mga pare. Pag meron kayong nakita na akala nyo pabor na sa inyo o yung masasabi nyo na na okay to para sa inyo, sa pinaniniwalaan nyo, kahit dilaw ka, loyalista ka, DDS ka, kahit ano pa. Huwag basta-basta mag-share, magpo-post kasi masusunog kayo dyan eh. Diba? Bakit hindi na lang tayo mag-post ng tamang information? Diba? Meron pa nga nag-chat sa akin, tol, anong laki ng ni Sarah, o laki ng ebidensya, tol, easy ka lang. Easy ka lang. Kutya, nahahatak ka ng mo, nahahatak ka ng bugso ng damdamin mo, kaya mo sinasabi yan. Easy ka lang. Kutya, hindi, unang-una, bawal ngang ipakita yan sa publiko eh. O, diba? Di ba sinabi nung ng abogado ni Attorney Manscarpio na hindi ka po pwede yan ipakita at hindi nga nagbigay yung AMLAC sa amin ng hindi nga pinaalam sa amin ng AMLAC na maglalabas sila ng ganyan. Yung palang sabog na eh. Ay nako, kalokohan nyo. At dahil dyan sa AMLAC na yan, ito ang ating isa pang huling issue natin ngayon mga pare. Ito, walang iya oh. O yan mga pare. O, kita nyo yan? O eto, 1 billion alok ni Bernardo. Pinalalakas ang aplikasyon ni Revilla para sa piyansa. Oh. Kasi 'di ba petition ng si Senator Bong Revilla na nagsasabi para daw magkaroon ng makapagpiyansa sila. O eto 'yon. Kasi parang itong si Bernardo magbabalik daw ng 1 billion. Walang hiya. Magbabalik ng 1 billion para pasok pa rin siya sa WPP. Siguro ganun. Ito, basahin natin. Quezon City. Naging sentro ng pagdinig sa piyansa ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang alok na pagbabalik ng 1 billion ni dating USEC Secretary ng Public Works na si Roberto Bernardo, kung saan napansin ng court observer na imbis na palakasin at ay lalo nitong pinahihina ang kaso ng prosecution. O kita nyo mga pare? Kasi ikaw, kung wala kang ninakaw, diba? Kung wala kang ninakaw sa gobyerno, bakit ka magbabalik? Para unang-una nagbalik to ng 500 million. Diba? Nagbalik siya ng 500 million. Pagbalik niya ng 500 million, pasok na siya dun sa WPP. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng kasuhan hanggang tumatakbo pa tong kaso na to. Tumatakbo pa tong issue na to. Oh, diba safe na siya, nakakauwi, relax. Nagturo lang mga pare ng kung sino-sino. Tinuro yung mas sikat, mas mataas, at ayan na nga si Senator Bong Revilla ang napili. Oh. 'Di ba? Tapos ngayon, magbabalik pa siya ng 1 billion. Kaya nga sabi ng court observer na parang imbes na yung mga information o yung mga testimony laban kay Senator Bong Revilla magpapatibay o magiging solid para hindi aprubahan yung pagbe-bail niya. Hindi nagiging labo-labo na. Kita nyo yung ginagawa ng gobyerno sa mga kalaban nila. Bakit natin nasabing kalaban? Si Senator Bong Revilla kahit tumakbo to under ng alyansa, kasi ang impeachment ni VP Sara noong unang-una, itong pamilya ni Senator Bong Revilla ay hindi, mga pare, hindi kahit isa sa pamilya niya hindi pumirma sa impeachment. At mga pare, ang bali-balita tatakbo daw to ng gobernador diyan sa Cavite. Oh, diyan sa Cavite. So para sirain, para hindi manalo si Senator Bong Revilla, ang ginawa ng Rimulya, di umano, trabaho. 'Di ba? Pinakulong. 'Di ba? Hindi pa nga, mga pare, ito hindi pa nga napapatunayan o hindi pa nga tumutugma-tugma yung mga tinatawag o yung sinasabi natin na ebidensya. Putya, pinakulong na kagad tong si Senator Bong Revilla. Samantalang yung umamin na si Bernardo, umamin to mga pare, umamin to. At ang malabo dito, yung mga statement nito pa iba-iba. Oo. Under oath ka tapos yung statement mo pa iba-iba. Inaabutan ni Boying Rimulya. Kita nyo? Pa iba-iba. Oh. Tapos nagbalik lang ng pera. Ayun, safe na. Safe na. Walang hiya. Ito, sumunod. Sa huling pagdinig sa harap ng Sandigan Bayan 3rd Division, tinanong ni Associate Justice Ronald Moreno ang tungkol sa alok ni Bernardo na ibalik ang malaking halaga sa gobyerno bilang isang sa mga kondisyon para tanggapin siya bilang state witness.
Putang ina. Ano to, chismis? Tapos babayaran mo yung ano. Parang ang pinapalabas ni Bernardo dito, babayaran ko yung ano eh. Bigyan ko kayo ng ano, ng 1 billion. Balik ko yung 1 billion. Tapos pasok nyo kung state witness. Ano, binabayaran mo yung ano, yung korte? Ano, Bernardo? Parang sinusuhulan mo yung ano? Sinusuhulan mo yung korte? Ano to? Walang hiya ah. Oh. Ayon sa depensa, ang ganitong kalaking halaga ay hindi basta kayang ibalik ng isang minor na kalahok lamang. At sa halip ay nagpapahiwatig na si Bernardo ay may control o access sa malaking bahagi ng pondo ng proyekto. Ito galing po to sa Marimate mga pare itong balita na to ha. Kasi, putyang inang yan, lahat ng ito malupit di ba si Bernardo tinuro si Bong Revilla. Tinuro si Bong Revilla na parang siya daw yung mastermind, nagbigay daw siya na hindi naman mapatunayan o wala namang ebidensya yung mga driver na talagang yung laman nung sinasabi nilang box di umano na ibinigay kay Senator Bong Revilla di umano may lamang pera. Wala silang patunay doon. So, lahat ng state witness o yung mga witnesses na pinaano dyan, inimbitahan dyan, ang tinuturo lahat si Bernardo. Walang nagtuturo doon kay Senator Bong Revilla. Sino ang nagturo? Yung Bernardo. Yung Bernardo mismo na talagang siya ang may hawak ng pondo. Siya ang may control. Kasi po siyang inaisipin nyo ito mga pare. Hindi mo ibabalik, hindi ka magbabalik ng 1 bilyon. Bilyon ang pinag-uusapan dito mga pare Bilyon ang pinag-uusapan dito. Hindi ka magbabalik ng 1 bilyon kung wala kang ninakaw na mas malaki. Putya kung for example, nagnakaw yan ng nakakuha yan ng 5 billion. 'Di ba? Balik mo yung 1 billion, naka-under ano ka na, WPP, state witness ka na, tubo ka pa rin ng 4 billion. Okay pa rin. Pero, yung pagbalik mo ng 1 billion, okay lang yun. Safe ka naman. Parang ganun eh. Ganun ang pinapakita nito ni Bernardo. Ito pa. Sunod. Para sa mga taga-suri, inilalagay nito si Bernardo sa sentro ng umano'y anomalya kung saan inilarawan siya ng depensa bilang pangunahing arkitekto ng sistema at hindi simpleng whistleblower na naglalahad ng katiwalian. Kitang-kita naman na parang ang lumabas lang noon, nagturo lang ng kung sino-sino Tapos yun na yung pinakulong. Tapos dahil nagturo siya ng mas mataas sa kanya, tapos balik ng pera, state witness. Safe. Sa kanyang cross-examination, tinanong pa ng abogado ng depensa na si Attorney Riodi Anthony Balisis, si Bernardo, ikaw ba ang mastermind na nagbibigyan diin ang malalim nitong pagkakasangkot umano sa irregularidad sa mga proyektong flood control at ang kanyang pagiging malapit sa pondo. Okay? Sa sarili niyang testimonya, kinumpirma ni Bernardo na nakinabang siya sa illegal na sistema, siya mismo ang tumulong magdisenyo at magpanatili. Mga pare, testimonya to ni Bernardo, yung sinasabi dito. Testimonya ni Bernardo na siya ang tumulong at may alam siya na kinabang siya dun sa sistema ng nakawan. Okay? Pero bakit mga pare, yung umamin na magnanakaw ka at nagnakaw ka sa gobyerno, putya malaya dahil nagbalik lang ng pera. Ano to? Ginagawa niyong kagaguhan? Ginagawa niyong chismisan? Ginagawa niyong laro-laro yung korte natin? Hindi Hindi pa pwede yan. Ginagawa niyong gago Ginagawa niyong tanga yung korte natin. Ginagawa niyong parang binabasura niyo o parang niyuyurakan niyo yung korte ng Pilipinas. Kasi putang ina, umamin ka na nga Umamin ka. Umamin ka na nagnakaw ka at ikaw nagdisenyo nito. Tapos, safe ka? Ano yun? Tapos parang ang siste dito mga pare, para siyang nanunuhol pa Nanunuhol pa na, sige magbabalik ako ng 1 bilyon. Pero kailangan nasa state witness ako. Ano? Gago ba kayo? Tapos lahat ng sinasabi nila na ebidensya o yung mga testigo nila nagtuturo kay Senator Bong Revilla, wala naman sila maipakitang ebidensya. Chismisan to? Hindi, parang nagiging chismisan lang Tsaka parang ginagawang tanga yung mga Pilipino. Putang ina, umamin ka na dahil magbabalik ako ng pera, safe nyo naman ako.
Pwede bang pasok nyo ako sa witness protection program? Kasi babalik ko na, ano na to eh, bilyon na to. Baka okay naman. Puta, ibalik mo yan o hindi, eh dapat managot ka sa batas, demonyo ka, umamin ka na nga eh. Nakapaligid sa kanya ang mga tauhan at kasamahan na sumusunod sa kanyang mga utos. Nagsasagawa ng kanyang mga direktiba umano'y nakinabang din sa isang sistemang pinatatakbo sa pamamagitan ng koordinado, tuloy-tuloy at pakinabang na operasyon sa kabila ng kawalan ng pananagutan. Yun ang mahirap. Ewan ko dito, bakit si Bernardo ang tinuturo iba? Samantalang yung mas marami ang nagtuturo kay Romualdez at mismong si Saldico ang nagtuturo kay Romualdez at kay Bongbong Marcos na sila ang mastermind. At mga pare, nagtuturuan na. Sa akin tol, isa ako sa Banateros Vloggers tol eh. Oo nga, oy, isa sa mga Banateros vloggers. Kasi 'di ba Banateros Brothers, kami yon. Sila Banateros Vloggers. Yan, ay, naalam nyo na kasi fake news daw ako eh. May nag-comment kasi sa video natin tol, fake news daw ako. AI lang yung kasama mo, hindi yan si Jay Guevara, sabi nga lang. O yan ha, kitang-kita nyo yun ha. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros